Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa ating mga listeners. Nais ko pong ibahagi muna sa inyo ang ating maiksing kwento na maaaring hango sa totoong buhay o isang malawak na katang-isip lamang. Si Pidoy, kilala sa kanilang baryo bilang isang kargador. Dahil sa hirap ng buhay, ay hanggang elementary lang ang natapos niya. Maagang namayapa ang mga magulang nito dahil sa aksidente, kaya nasa poder ito ng kanyang tito. Palakaibigan si Pidoy. Halos lahat yata ng tao sa barangay nila ay kilala siya. Sa katunayan, naging barkada niya rin ang anak ng mayor na si Mark. Lagi niya kasi itong nakakalaro sa pustahan sa larong bilyard. Madalas tumambay doon si Pidoy. Dahil yun ang libangan niya kapag wala siyang trabaho. Pero kahit pala kaibigan ng binata, isang bagay ang hindi niya magawa. Ang lumapit at makipagkaibigan sa mga kababaihan. Nang umulan kasi ng kapangitan ay isang drum siguro ang nasalo ni Pidoy. Kaya't lumaki ito na ubod ang askad ng pagmumuka. At dahil sa walang kaitsu-itsura niyang itsura, walang magkamaling babae na magkagusto at umibig sa kanya. Sino ba namang babae na may matinong pag-iisip ang iibig sa tulad ni Pidoy? Na bukod sa sulimpat ang mga mata, ay nakatikwas pa ang uso na parang kuhol. At ang ilong ay parang kamatis na hinog na nakatapal sa ibabaw ng kanyang labi. Sunog din ang kulay at tamad pang maligo. Pero ang isang katangian ni Pidoy na maganda ay napakalakas ng fighting spirit niya. Sa dinami-dami ba naman ng mga babae sa kanilang baryo, ay sukat na ang Reyna Elena pa at beauty queen sa kanilang lugar na si Maureen ang kanyang napusuan. Sexy at tipong artista ang dalaga kahit probinsyana. Maluluma si Maureen Rivera sa kartada ni Maureen. Maputi at makinis to. Ang magkagusto lang kay Maureen ay isa lang malaking kahihiyan para kay Pidoy. Pero ang mas malaking kahangalan ay ang umasang mapapasagot at madadala niya ang dalaga sa kama pagdating ng panahon. Marami tuloy ang nagsasabi sa kanya na tumalo na lang siya sa bangin para matapos na ang kanyang kahibangan. Pero iba si Pidoy. Hindi siya nakikipagsabayan sa mga manliligaw ni Maureen. Kung bakit? Ito at pakinggan ang kanyang paboritong dialogue. Bibigyan ko sila ng partida. Hayaan ko lang silang manligo kay Maureen. At ako ay manunood lang. Makukuha ko naman yan kahit hindi ko ligawan. Ito ang litanya ni Pidoy. Ganun siya kasira ulo. Isang araw, kasalukuyang naghahanda noon si Maureen dahil siya ang magiging Reyna Elena sa kanilang lugar sa ikalawang pagkakataon. Madalas tuloy siyang lumabas ng bahay kahit gabi na dahil kailangan niyang magpunta sa bahay ng kanyang kaibigang bakla na si Lai. Kailangan kasi niyang maisukat ng husto ang gown na kanyang gagamitin. Ang gusto kasi ng designer na si Lai na lapat-lapat sa kanyang katawan ng damit na kanyang isusuot sa gabi ng Santa Cruzan. Dahil wala namang ibang tao sa shop ni Lai, tiwala lamang na nagkalas ng mga suot doon si Maureen habang nagsusuot ng kanyang gown. Lingid sa kanya ay nasa tabi-tabi lamang si Pidoy at baliw na nakamasid sa kanyang litaw na kagandahan. Wow! Iba talaga ang materialis mo, Maureen. Swerte ang unang lalaking makakatikim sa'yo. Ano bang type mo sa lalaki? Tanong ng bakla sa dalaga. Bakit mo naman naitanong yan? Balik na tanong ni Maureen.
Siyempre, curious lang ako, no? Hindi naman importante sa akin ang itsura. Ang gusto ko ay isang lalaki na barakong-barako. Macho, kumbaga. At ang number 1 sa akin, siyempre, ay ang tinatagong size na meron siya. Kailangan ipumasa sa akin yun dahil sa laki kong to, siyempre ayokong mabitin. Walang kemeng sagot ni Maureen. Ay, bongga! Pareho pala tayong text. Correctional. Tama ka dyan. Hindi ka mag-e-enjoy kapag bitin. Ang kailangan nating mga babae ay yung mga lalaking may size 7 pataas. Wika ng bading, sabay tawa nilang dalawa sa kanilang biruan. Dinig ni Pidoy ang usapang yun ni Lalay at Maureen. Ikalawang beses na niyang narinig ang litanyang yun ng dalaga. Kaya ganoon na lang ang kanyang pangingilik dahil alam niyang nasa kanya ang hinahanap ni Maureen sa isang lalaki. Kahit pangit siya ay yun ang alas na sinasabi niya. Kung kaya't buo ang paniniwala niya na mapapa sa kanya si Maureen. Ang kailangan na lamang niyang pag-isipan ay kung paano siya mapapalapit sa dalaga. 2 araw bago sumapit ang gabi ng Santa Cruzan, ay dumating ang binatang anak ng kanilang mayor sa bayang yun. Guwapo at talagang parang pader ang katawan ni Mark. Madalas kasi sa gym, kaya't buong-buo ang bulto ng katawan nito. Si Mark ang magiging konsorte ni Maureen sa Santa Cruzan, kaya't halos lahat ay inaabangan ang gabing yon. Bagay na bagay daw kasi ang dalawa at tiyak na sukat sila kapag sila ang nagkatuluyan. Pareho kasing 6-footer ang mga to. Si Pidoy na naman tuloy ang naging tampulan ng kantsawan sa tindahan na kanyang inistampayan. Mukhang napatungan na talaga ang pamato mo, Pidoy. Tsak na si Mark na ang sasagutin niyang si Maureen. Bagay na bagay kasi sila eh. Hindi tulad mo. Pag ikaw kasi ang nakatuluyan ni Maureen, para siyang may kasamang mascot. Kantsaw ng may-ari ng tindahan na si Aling Guring. Ano bang mascot? Kapag si Maureen at si Pidoy ang nagkatuluyan, para silang kabote at dumi ng kalabaw. Sabat naman ni Mang Inong. Alam niyo ba na dahil kay Mark, kaya lalong lumaki ang pag-asa ko na mapapasakin na si Maureen? Magugulat na lang kayo dahil ikakasal kami ni Maureen ilang linggo pagkatapos ng Santa Cruzan. Cool na sagot naman ng binata. Lalong umugong ang malakas na tawanan dahil sa sinabi niyo ni Pidoy. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda sa gaganaping Santa Cruzan sa gabing yun, si Pidoy ay nagpunta sa bilyaran kung saan umi-standby si Mark. Nilabanan niya ng bilyar ang barkada at nakipagpustahan pa rito. Mahusay sa bilyar si Pidoy. Pero hindi malaman ng mga taga roon kung bakit siya natalo o sadyang nagpatalo kay Mark sa kanilang laro. Kinapos ng pambayad sa pustahan, kaya't nanghiram siya ng cellphone kay Mark at nag-text sa kanyang kapatid na magdala doon ng 500 piso dahil ibibili niya ng isang case na beer na pustahan nila ni Mark. Pagkatapos mag-text ay dumating naman ang kapatid ni Pidoy at bumili ng isang case na beer. Magdidilim na nang matapos ang kanilang inuman. Medyo may tama na sina Mark at Pidoy nang sila ay maghiwalay. Umuwi na agad si Mark upang maligo at magbihis dahil siya ang magiging partner ni Maureen sa gabing yun. Si Pidoy naman ay hindi na umuwi at naghintay sa pagsisimula ng prosesyon. Gigil na gigil si Pidoy nang makita niya si Maureen na lumalabas mula sa shop ni Lai. Bagay na bagay kasi sa kanyang katawan ang suot na gown. Kahit sinong lalaki ay talagang hahanga at matatakam kapag nakita siya. 9:00 ng gabi nang umpisahan ang prosesyon. Sa mahabang pila ng marina ay nasa pinakadulo si Maureen. Guwapong-guwapo si Mark sa kanyang suot na Amerikana.
Si Pidoy naman ay nakapwesto sa likod ng dalawa at may baon na lusis kung tawagin. Ngunit mabilis tong naubos dahil kakaunti lang to. Nasa kalagitnaan ng presisyon nang biglang nag-brown out. Walang ibang tumatanglaw sa Reyna Elena at konsorte nito maliban sa isang maliit na fluorescent na labasag pa ng hindi sinasadya. O sinadya kaya na natabig at nabasag ni Pidoy. Sa puntong yon, hinawakan ni Pidoy ang kamay ni Maureen at saka nagmamadaling tinangay itong papalayo patungo sa may sapa na hindi kalayuan doon. Madilim din sa may sapa kaya't hindi na aninag ni Maureen na si Pidoy ang kanyang kasama. Parang may usapan na silang dalawa na pupunta sila doon, kaya't palagay na palagay ang loob ng dalaga. Hinagkan agad ni Pidoy si Maureen na hindi man lang tumutol. Habang magkadikit ang labi nila ay kinalas agad ni Pidoy ang gown ni Maureen. Saglit pa'y wala nang natira sa suot ng dalaga. Naggalat na lang ang mga to sa damuhan. Marahas na isinandal ni Pidoy ang babae sa isang malaking puno na naroon. Samantaling si Maureen naman ay nagmamadali na inapuhap ang zipper ng pantalon ng binata at nanginginig na binuksan yun. Napakagatlabi na lang si Maureen nang tuluyan niyang maibaba ang zipper ni Pidoy. Halos himatayin siya dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking matagalan niyang pinapangarap. Mark, dalian lang natin ha. Baka hanapin tayo eh. Bulong nito nakatakatakang hindi man lang ikinagulat ni Pidoy. Dahil hirap na sila sa pagkakatayo, ay humanap ng mainam na pwesto si Pidoy at inihiga niya doon si Maureen. Sa puntong yun ay kusang binukas ng dalaga ang mga hita at hinila si Pidoy para halikan. Halos mabaliw si Pidoy sa pagkakataong yun. Abot kamay na kasi niya ang langit at walang sablay na magkakatotoo na nga ang sinasabi niya na ikakasal sila ni Maureen ilang linggo pagkatapos ng Santa Cruzan. At sa isang iglap nga, halos maluha si Maureen at napayakap na lang ng mahigpit sa tindi ng tinadamasang alapaap mula kay Pidoy. Napapangiti na lang din si Pidoy sa tuwing inuusal ni Maureen ang pangalan ng barkada niyang si Mark. Ano ba kung iniisip ni Maureen na si Mark siya ng oras na to? Basta ang mahalaga ay ako at hindi si Mark ang nagpapakasawa ngayon. Usal ni Pidoy sa sarili. Sa puntong yun, tuluyang nakuha ni Pidoy ang matagal nang pinapangarap. Ang makaisa sa pinakamagandang dalaga sa kanilang lugar. Habang nagbibihis sila ay nagpakilala kay Maureen si Pidoy. Gulat na gulat si Maureen nang malaman na si Pidoy pala at hindi si Mark ang kanyang pinagbigyan. Paano nagkaganon? Si Mark ang nag-text sa akin at sinabi na gagawa siya ng paraan para makatakas kami sa Santa Cruzan at pupunta kami sa may sapa. Sinabi pa niya na alam niya ang type kong lalaki at siya daw yun. Takang paliwanag ni Maureen. Hiniram ko yung cellphone ni Mark kanina sa bilyaran. Ako ang nag-text sa'yo na ang pagpatay ng ilaw ang magiging senya sa ating pagtakas. Anyway, nag-enjoy ka naman sa akin, hindi ba? Nakangising wika ni Pidoy. Ha? Gulat na sagot ang dalaga. Hanggang sa unti-unti na lamang tong napangiti sa binata na tila ba may ibang kahulugan. Dumaan ang mga araw. Hinanap-hanap ng dalaga si Pidoy. Parang mababaliw to kapag hindi nakita at nakasama ang lalaki. Laking gulat naman ng mga taong nakakilala kay Pidoy nang minsang ipasyal ang binata si Maureen sa pinagtatambayan nitong tindahan. Napanganga na lamang ang mga to dahil hindi sila makapaniwala na magiging nobya ni Pidoy ang Maria Elena sa kanilang baryo. Hindi man natupad ni Pidoy ang sinabing ikakasal sila ni Maureen. At least, napaibig niya to ng walang kahirap-hirap. Hanggang dito na lang po ang ating story.
Salamat sa mga nakinig at paalam.